Sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, isang basahan ang itinapon sa mukha ni Emilia. Linisin mo ang dumi ko dahil iyan lang ang halaga mo. Bulyaw ng mapagmataas na doktor, hindi nila alam. Ang babaeng tinatawag nilang basura ay ang henyong minsan nang nagligtas ng libu-libong buhay sa gitna ng digmaan. Ngunit nang dumating ang mga helicopter at lumuhod ang mga general sa kanyang harapan, niyanig ang buong mundo. Sino ba talaga ang tunay na dakila? Ang may hawak ng gintong kutsara o ang may pusong handang magsakripisyo sa dilim? Isang paglalakbay ng luha, dangal, at muling pagkabuhay. Walang puwang sa ospital na ito ang isang katulad mong amoy lupa at walang silbi. Emilia, huwag mong isiping porke nakasuot ka ng uniforme ng nurse ay kauri ka na namin. Isa ka lang hamak na tagalinis ng dumi na sinuwerte dahil sa awa ko. Kaya bago ko tuluyang bawiin ang lisensya mo, siguraduhin mong kintab-aso ang bawat sulok ng ICU na ito sa susunod na pagbalik ko. Ang mga salitang yon ni Dr. Marcus Rivera ay tila mga latay na humahagupit sa pandinig ni Emilia. Ngunit nanatili siyang nakayuko habang ang kanyang mga tuhod ay nakaluhod sa malamig at malagkit na sahig. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang basang basahan, sinusubukang burahin, ang mantsa ng kape na sadyang ibinuhos ng doktor sa harap ng maraming tao. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila kuskus din sa kanyang sariling dangal. Ngunit wala siyang magawa, kundi ang tumahimik. Ang mantsyang iyon ay hindi lamang sa kape, kundi simbolo ng kung paano siya tratuhin sa St. Jude Medical Center, isang basahan na ginagamit kapag kailangan at itinatapak-tapakan kapag hindi na kailangan. Kakaiba ang ironya ng sandaling iyon dahil bago pa man dumating ang doktor upang hiyain siya, maingat na inayos ni Emilia ang stethoscope ni Marcus na nakalimutan nito sa nurse station. Pinunasan niya iyon ng alcohol, tiningnan kung maayos pa ang pandinig, at inilagay sa isang malinis na lalagyan dahil alam niyang mahalaga ang kagamitang iyon sa pagliligtas ng buhay. Ngunit ang pasasalamat na natanggap niya ay ang pagbuhos ng mainit na likido sa kanyang paanan at ang malakas na pagtawa ng mga kasamahan ni Marcus. Ang kanyang pagmamalasakit ay binalikan ng puot at ang kanyang kababaang loob ay itinuring na kahinaan. Sa loob ng dibdib ni Emilia, naramdaman niya ang isang pamilyar na pagyanig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at may namumuong bara na hindi niya mailuha. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na nakabaon sa basahan, ang mga daliring minsang humawak ng surgical scalpel sa gitna ng nagbabagang marawi, ang mga kamay na minsang kinilala ng buong bansa bilang mitya ng pag-asa. Ngunit ngayon, ang mga kamay na yon ay nanginginig sa ilalim ng titig ng isang lalaking walang ibang alam, kundi ang manakit ng damdamin. Ang bawat hininga niya ay mabigat. Tila may nakadagan na sako ng semento sa kanyang dibdib, habang ang paligid ay unti-unting lumalabo dahil sa namumuong luha na pilit niyang hindi pinapatak. Nang marinig niya ang papalayong yabag ni Marcus, nanatili pa rin siyang nakayuko sa sahig. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila mas masakit pa kaysa sa mga sigaw ng doktor. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na may mga kalyo mula sa pagtatrabaho ng higit sa 12 oras sa bawat gabi. Sa gitna ng dilim at hapdi ng kanyang kalooban, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang aalon na ayaw tumigil sa paghampas sa dalampasigan. Hanggang kailan ko kailangang ibaon ang aking tunay na pagkatao sa ilalim ng putik ng pang-aalipusta upang mahanap ang kapayapaang matagal ko nang ninanakaw sa aking sariling gunita? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng malamig na bugso ng aircon sa ospital. Hindi alam ni Emilia na sa labas ng gusaling iyon, sa gitna ng madilim na kalangitan ng Maynila, may mga aninong paparating na hindi magtatagal ay magbubukas sa mga sugat na pilit niyang pinahihilom.
Muling dumaan ang isang nurse at sadyang natabig ang timba ng tubig sa tabi ni Emilia. Ang pagbagsak ng plastik na timba at ang pag-apaw ng tubig sa sahig ay naglikha ng ingay na pumunit sa katahimikan. Ngunit hindi man lang lumingon ang nurse na yon. Napapikit na lamang si Emilia habang ang tubig ay dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang basang uniforme. Hindi kalayuan sa ospital, sa loob ng isang madilim na eskinita sa Tondo, isang lumang radyo ang tumutunog sa loob ng bahay ni Emilia. Nakaupo si Lola Rosa sa isang sirang silya, nakatingin sa kawalan dahil sa kanyang pagkabulag habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang tanging apo. Ang matanda ay walang kamalay-malay na sa mga oras na ito, ang kanyang apo na itinuturing niyang kayamanan ay itinatrato lamang na basura ng mga taong akala ay nasa kanila ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Isang itim na sobre na may selyo ng militar ang nakapatong sa hapagkainan nila, naghihintay na mabasa, naghihintay na magbago ang takbo ng tadhana. Ang bawat hakbang pauwi sa Tondo ay tila paghatak ng isang mabigat na kadena sa ilalim ng mainit at malagkit na sikat ng araw. Para kay Emilia, ang ingay ng mga tricycle at ang amoy ng kanal at tuyong isda ay ang himig ng kanyang realidad. Isang mundong malayo sa kumikinang na mga pasilyo ng ospital kung saan siya itinuturing na basura. Ang kanyang katawan ay sumasakit, ang kanyang likod ay tila mababali na sa pagod. Ngunit ang mas matinding hapdi ay nasa loob ng kanyang dibdib kung saan nakatago ang mga alaala ng isang buhay na pilit niyang tinatalikuran. Nang marating niya ang maliit na barong-barong na kanilang inuupahan, kailangan pa niyang umiwas sa mga butas sa sahig na gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang bawat yabag niya ay lumilikha ng marahang pag-ugong ng mga lumang tabla, isang tunog na kabisado na ng kanyang pandinig. Sa loob, natagpuan niya si Lola Rosa na nakaupo sa tabi ng bintana. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang mga kamay ay abala sa paghaplos sa isang lumang rosaryo. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, alam ng matanda kung kailan dumating ang kanyang apo. Lola, nandito na po ako. Mahinang wika ni Emilia, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano, isang tradisyon na kailanman ay hindi niya nakakaligtaang gawin kahit gaano pa siya kapagod. Naramdaman niya ang magaspang at tuyong balat ng lola, ang mga kamay na nagpalaki sa kanya sa gitna ng hirap at salat. Dinala ni Emilia ang isang planggana ng maligamgam na tubig at dahan-dahang hinubad ang mga luma at butas-butas na tsinelas ni Lola Rosa. Isang golden moment ang nabuo sa katahimikan ng maliit na silid habang marahan niyang hinuhugasan ang mga paa ng matanda. Ito ang kanyang pahinga, ang kanyang dasal, ang pagsisilbi sa taong tanging nagmahal sa kanya ng buo. Ngunit habang ginagawa niya ito, pilit na sumisingit sa kanyang isipan ang mukha ni Marcos at ang mga pang-aalipusta nito. Naisip niya ang operasyon sa katarata na kailangan ni Lola Rosa, ang perang unti-unti niyang iniipon na ngayon ay nabawasan dahil sa malupit na paratang ng doktor. Mabigat ang iyong hininga, apo. May nangyari ba sa ospital? Tanong ni Lola Rosa. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa nagngingit-ngit na kalooban ni Emilia. Wala po, Lola. Pagod lang po sa dami ng pasyente. Pagsisinungaling niya. Isang masakit na kasinungalingan dahil sa katotohanan, siya ang ginawang pasyente ng sistemang mapang-api. Habang inaayos niya ang kumot ni Lola Rosa, napansin ni Emilia ang isang itim na sobre na nakapatong sa kanilang maliit na mesa. Ang papel nito ay makapal, mahal, at may tatak na tila isang agilang nakadapo sa dalawang nag-krus na espada. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas, isang kaba na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang hawakan niya ang sobre. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ito ang tawag ng tungkulin na matagal na niyang pinagtataguan. Ito ang boses ng nakaraan
na humihingi ng kabayaran sa kanyang katahimikan. Sa loob ng ilang taon, nanirahan siya sa dilim ng tondo upang takasan ang dugong dumanak sa kanyang mga kamay sa Marawi, upang kalimutan na siya ay si Major Emilia Santos. Ngunit tila ang tadhana ay hindi pa tapos sa kanya. May sulat ka, Apo. Po. Kanina pa yan iniwan ng isang lalaking nakauniforme. Sabi niya, mahalaga raw yan. Wika ni Lola Rosa. Ang boses ay may halong pag-aalala. Hindi na nagawang sumagot ni Emilia. Ang katahimikan ay nabasag nang marinig niya ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa labas ng kanilang eskinita. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle o lumang jeep. Ito ay ang mababa at dambuhalang ugong ng mga makinang banyaga at bago. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa lubak-lubak na daan ay tila isang babala na ang kanyang kuta ay hindi naligtas. Tumayo si Emilia at dahan-dahang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng kanilang dingding na gawa sa amakan. Sa labas, 3 itim na SUV na may madidilim na salamin ang nakaparada ng maayos, tila mga dambuhalang kabaong sa gitna ng putikan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang mga bata ay tumigil sa paglalaro. At ang hangin ay biglang naging mabigat. Sino ang mga taong ito? At paano nila nahanap ang isang Yars na tanging nais lamang ay ang mabuhay ng tahimik sa gitna ng kahirapan? Ang itim na sobre sa kanyang kamay ay tila naging mainit. Isang apoy na nagbabadyang tupukin ang payapang buhay na kanyang itinayo mula sa abo ng digmaan. Ang mga pinto ng sasakyan ay sabay-sabay na bumukas at ang mga lalaking nakasuot ng barong at may mga earset sa tenga ay nagsimulang bumaba. Ang kanilang mga kilos ay mabilis, disiplinado at puno ng awtoridad. Isang awtoridad na hindi nabibili ng pera kundi nakukuha sa loob ng kampo. Napahawak si Emilia sa kanyang dibdib. Ramdam ang bawat pintig na tila nagtatanong, handa ka na bang harapin ang katotohanang pilit mong ibinaon bago pa tuluyang lamunin ng dilim ang iyong kasalukuyan? Sino ka ba talaga, Emilia? Isang hamak na nurse o isang kriminal na nagtatago sa aming eskinita? Ang bulyaw na yon ng isang kapitbahay ay tila isang malakas na sampal sa gitna ng nagaganap na tensyon. Sa labas ng maliit na barong-barong, ang ingay ng mga usisero ay tila isang bubuyog na nagngangalit, habang ang mga lalaking nakabarong ay matikas na nakatayo sa harap ng pintuang gawa sa tagpi-tagping kahoy. Sa loob ng bahay, ang bawat hininga ni Emilia ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga lalaking tila hindi nababagay sa putikan at amoy ng tondo. Sa gitna ng dilim, ang kinang ng kanilang mga sapatos ay tila isang pangungutya sa kanyang kasalukuyang buhay. Naalala niya ang mga salita ni Dr. Marcus Rivera kaninang umaga. Ang bawat pang-aalipusta nito tungkol sa kanyang pagiging amoy lupa at walang silbi. Kung alam lamang ng doktor na ang mga taong pinakamataas sa lipunan ay ngayon ay nasa harap ng kanyang pintuan, luluhod kaya ito sa takot? Ngunit ang tanging nararamdaman ni Emilia ay ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Lola Rosa at dahan-dahang ninakap ang matanda. Tila sinusubukang protektahan ito mula sa isang bagyong hindi nakikita. Ramdam niya ang mabilis na pintig ng puso ng lola, ang takot na baka ang tanging apo nito ay kukunin sa kanya ng mga taong ito. Huwag po kayong matakot, Emilia. Ang tinig ng isang lalaki ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng respeto, ngunit may kalakip na awtoridad na hindi matatanggihan. Ito si Colonel Vergel, isang taong pamilyar sa kanyang nakaraan. Hindi kami narito para saktan kayo. Narito kami dahil ang bayan ay muling humihiling ng inyong tulong. Ang muling pagkabali ng kanyang kalooban ay nagsimula nang marinig ang salitang bayan. Sa kanyang isipan, ang bawat sugat na nakuha niya sa Marawi ay tila muling bumukas. Ang amoy ng pulbura, ang tunog ng mga kanyon,
at ang huling tingin ng mga sundalong namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Lahat ng yon ay bumalik na tila isang tsunami. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo at ang mga luha na pilit niyang itinatago ay naging mainit na bara sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Colonel Virgil at inilapag ang isang litrato sa kanilang lumang mesa sa tabi ng itim na sobre. Ito ay litrato ng isang batang babae na may suot na uniforme ng eskwelahan, masayahin at puno ng buhay. Ito si Sofia, ang kaisa-isang anak ni General Delfin. Nagkaroon ng isang malubhang aksidente. Emilia, si Dr. Marcos Rivera ang nakatalagang gumamot sa kanya sa St. Jude. Ngunit, tumigil ang colonel at bumuntong hininga ng mabigat. Ngunit ang kanyang kalagayan ay hindi na kaya ng isang ordinaryong doktor. Kailangan niya ang anghel ng mga trench. Kailangan kanya Major Santos. Ang pagbanggit sa kanyang tunay na ranggo ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng maliit na silid. Napatingin si Lola Rosa sa direksyon ni Emilia. Ang kanyang mga bulag na mata ay tila nagtatanong ng mga bagay na matagal nang hindi binibigkas. Ang lihim na pilit itinago ni Emilia sa loob ng 3 taon ay tila isang basong nabasag sa harap ng lahat. Isang golden moment ang namuo nang abutin ni Emilia ang litrato ni Sofia. Hinaplos niya ang mukha ng bata sa litrato at sa sandaling iyon, hindi siya isang hamak na Yars na inaapi ni Marcos. Siya ay isang manggagamot na may pananagutan sa buhay. Ngunit kasabay nito ang takot. Ang takot na baka muli siyang mabigo, na baka ang mga kamay niyang ito na matagal nang hindi humahawak ng scalpel ay magdala na naman ng pighati. Bakit ako? Bakit pa kailangang ako? Ang mahinang tanong ni Emilia. Ang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol dahil ikaw lang ang may pusong sapat na matapang para gawin ang imposible, ang sagot ng kolonel. At dahil si Dr. Marcus, baka mamatay ang bata sa ilalim ng kanyang kayabangan. Tumayo si Emilia. Ang kanyang paningin ay naging matalas. Ang imahe ni Marcus na nagbubuhos ng kape sa kanyang paanan ay naglaro sa kanyang isipan. Kasunod ang imahe ng batang si Sofia na nag-agaw buhay. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatunay na ang tunay na kagalingan ay hindi nasusukat sa taas ng pinag-aralan, kundi sa lalim ng malasakit. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa emosyonal na sandali. Ang kanilang mapanghusgang kapitbahay ay sumisigaw na sa labas, kasunod ang tunog ng sirena ng pulis na tila papalapit. Major, kailangan na nating umalis, ang babala ni Colonel Virgil. Ang oras ay hindi na natin kakampi. Handa ka na bang harapin ang taong humamak sa'yo, hindi bilang isang biktima, kundi bilang kanyang tanging pag-asa? Napatingin si Emilia kay Lola Rosa at nakita niya ang marahang pagtango ng matanda. Alam ng kanyang lola na ang ibon ay kailangan ng lumipad mula sa hawlan ng tondo upang iligtas ang iba, kahit na ang kapalit nito ay ang muling pagkakalantad ng kanyang mga sugat. Hinawakan ni Emilia ang itim na sobre at sa kanyang mga mata ay nag-alab ang isang apoy na matagal nang naging abo. Isang tanong ang nanatiling nakabitin habang papalabas siya ng kanilang maliit na bahay. Magagawa kaya niyang iligtas ang buhay ng anak ng kanyang aninan o ang kanyang pagbabalik ay magiging mitya lamang ng mas malaking trahedya na wawasak sa kanya ng tuluyan? Ang mga pinto ng itim na sasakyan ay bumukas at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, si Emilia Santos ay hindi na naglakad ng nakayuko. Ang bawat pikit ng aking mga mata ay isang imbitasyon sa impyernong pilit kong kinalilimutan. Ngunit sa gabi ring ito, tila ang nakaraan mismo ang humahawak sa aking mga pilikmata upang huwag akong makatulog. Sa loob ng itim na SUV, ang bawat hininga ni Emilia ay tila may kasamang abo. Nakaupo siya sa gitna ng malambot na upuang gawa sa katad. Isang karangyaan na hindi nababagay sa kanyang kupas na uniforme ng nurse at sa mga kalyo sa kanyang kamay. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila
ay tila mga naglalakihang bituin na mabilis na lumalabo, gaya ng mga pangarap na binitawan niya 3 taon na ang nakalilipas. Hindi niya tinitingnan si Colonel Vergel, ngunit nararamdaman niya ang titig nito. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang telang sako na unti-unting sumasakal sa kanya. Upang takasan ang bigat ng kasalukuyan, ang kanyang diwa ay dahan-dahang lumipad, pabalik sa mga anino ng Marawi. Tila bumalik ang kanyang gunita sa gitna ng nagbabagang lungsod, kung saan ang langit ay hindi asul, kundi kulay abo dahil sa usok ng mga kanyon. Doon, sa loob ng isang makeshift na klinika na gawa sa mga sako ng buhangin, ang amoy ng bakal mula sa sariwang dugo ay tila isang pabango na nakadikit na sa kanyang balat. Naalala niya ang mga kamay niya. Noong mga sandaling iyon, ang mga kamay na ito ay hindi nanginginig. Sila ay matatag, mabilis, at puno ng buhay. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang gabing naging mitya ng kanyang pagtakas. Naalala niya ang mukha ni Antonio, ang kanyang kasamahan at lihim na tinitibok ng puso, na dinala sa kanyang harapan na may butas sa dibdib. Sa loob ng 4 na oras, nakipagbuno si Emilia sa kamatayan. Ang bawat tahi niya ay isang panalangin, ang bawat patak ng dugo ni Antonio na dumidikit sa kanyang guwante sa isang sumpa. Ngunit sa huli, ang makina ng puso ay tumigil sa pag-ugong. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa anumang pagsabog sa labas. Namatay si Antonio sa ilalim ng kanyang mga kamay, at kasabay nito, namatay din ang tiwala ni Emilia sa kanyang sariling kakayahan. "Major, ayos ka lang ba? Namumutla ka." Ang boses ni Colonel Vergel ay tila isang mitya ng dinamita na bumasag sa kanyang panaginip. Nabalik ang diwa ni Emilia sa loob ng sasakyan. Ramdam niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang batok. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang tuhod. Tila sinusubukang pigilan ng isang lindol na nagmumula sa kanyang mga buto. "Hindi ko alam kung kaya ko pa, Colonel. Ang huling taong hinawakan ko sa operating table. Hindi na nagising," ang bulong ni Emilia. Ang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabasag. "Hindi ka dinala rito ng tadhana para magkamali muli, Emilia. Dinala ka rito dahil ang pagkakamali ng iba ay ikaw lang ang makakatama," ang sagot ng Colonel habang iniabot sa kanya ang isang maliit na lalagyan. Sa loob nito ay ang kanyang lumang surgical kit, malinis, makintab, at tila naghihintay na muling mahawakan. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang haplusin ni Emilia ang ibabaw ng kit. Ang lamig ng metal ay tila nagpadaloy ng isang kuryente sa kanyang mga ugat. Ito ang kanyang krus, ngunit ito rin ang kanyang sandata. Naalala niya ang mga salita ni Lola Rosa. Ang tunay na anghel ay hindi natatakot sa dilim dahil sila ang nagdadala ng ilaw. Ngunit ang takot ay hindi basta-basta nawawala. Sa tuwing naiisip niya ang ospital, ang mukha ni Dr. Marcos Rivera ang lumilitaw. Paano niya haharapin ang taong tumuring sa kanya na basura? Paano niya ipapakita ang kanyang galing sa harap ng taong nagpabuhos ng kape sa kanyang mga paa? Ang sasakyan ay dahan-dahang bumagal hanggang sa tuluyang huminto. Sa labas ng bintana, ang naglalakihang letra ng St. Jude Medical Center ay kumikinang sa dilim. Ito ang lugar kung saan siya inalipusta kaninang umaga bilang isang nurse na walang halaga. Ngunit ngayon, babalik siya rito sa ilalim ng proteksyon ng mga armas at bituin. Bumukas ang pinto ng SUV at ang hangin ng gabi ay humampas sa mukha ni Emilia. Nakita niya ang mga gwardiya ng ospital na nagmamadaling tumabi, ang mga nurse na nakadungaw sa bintana na may pagtataka, at ang mga doktor na nagtatanong kung anong mataas na opisyal ang dumating. Isang pamilyar na figura ang nakatayo sa may pintuan ng emergency room. Si Dr. Marcos Rivera, nakasuot ng kanyang mamahaling white coat, may hawak na clipboard, at may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha dahil sa pagdating ng mga militar.
Nang humakbang si Emilia palabas ng sasakyan, kasunod ang mga sundalong nakasaludo. Ang paningin ni Marcus ay napako sa kanya. Ang kayabangan sa mga mata ng doktor ay dahan-dahang napalitan ng isang matinding kalituhan na tila nakakita siya ng isang multo sa gitna ng liwanag. Emilia, anong ginagawa mo rito? At bakit? Ang hindi natapos na tanong ni Marcus ay tila isang hanging nawalan ng lakas. Hindi sumagot si Emilia. Tiningnan niya si Marcus ng diretso sa mga mata, hindi bilang isang nurse na nagmamakaawa para sa trabaho, kundi bilang isang dalubhasa na may hawak ng kapalaran ng lahat. Isang malaking misteryo ang nananatiling nakabitin. Magagawa kaya ni Emilia na isantabi ang kanyang puot kay Marcus upang iligtas ang bata, o ang muling pagkikita nilang ito ay magiging mitya ng isang malubhang pagkakamali na hinding-hindi na mabubura? Ang mga yabag ni Emilia sa semento ay tila isang martsa ng digmaan habang papalapit siya sa pintuan ng ospital. Ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, ngunit ang kanyang mga kamay, sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ay tumigil sa panginginig. Anong uri ng biro ito, Emilia? Nagsuot ka lang ba ng costume o sadyang nasiraan ka na ng bait dahil sa pagod? Ang boses ni Dr. Marcus Rivera ay nanginginig, hindi dahil sa katapangan, kundi dahil sa isang matinding kalituhan na pilit niyang tinatakpan ng galit. Ang kanyang puting coat na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay tila biglang naging masyadong maluwag para sa kanyang nangangatog na balikat. Ang buong emergency room ng St. Jude ay tila tumigil sa pag-inog. Ang mga nurse na dati ay nakikisabay sa pagtawa ni Marcus kapag hinihiya si Emilia ay ngayon ay nakatitig ng hindi makapaniwala. Ang mga kagamitang medikal ay patuloy sa kanilang mekanikal na pag-andar, ngunit ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Tumabi ka, Rivera. Wala kaming oras para sa iyong kahambugan, ang malamig na utos ni Colonel Vergel. Ang kolonel ay hindi na nag-atubili. Gamit ang kanyang braso, dahan-dahan niyang hinawi ang doktor na tila isang langaw na nakaharang sa daan. Hindi maaari. Ako ang chief resident dito. Hindi niyo pwedeng pakialaman ang pasyente ko. Ang sigaw ni Marcus, ang kanyang boses ay naging matinis, halos magmakaawa. Emilia, nurse ka lang dito. Inutusan kitang maglinis ng dumi kanina, di ba? Umalis ka rito bago ko ipatawag ang board of directors. Sa halip na sumagot, naglakad si Emilia patungo sa kama kung saan nakahiga ang batang si Sofia. Ang bawat hakbang niya ay tila isang ritual ng pagbabalik sa kanyang tunay na anyo. Nang makarating siya sa tabi ng bata, ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay laging nakayuko sa sahig, ay naging matalas at mapanuri. Isang golden moment ang naganap ng marahan niyang hinawakan ang malamig na noo ni Sofia. Isang maliit na haplos na puno ng pagmamahal, isang kilos na hindi kayang gawin ni Marcus dahil mas mahalaga sa kanya ang katanyagan kaysa sa kagalingan ng pasyente. Sa sandaling iyon, hindi nakita ni Emilia ang anak ng isang general. Nakita niya ang isang batang nangangailangan ng tagapagligtas. Ang tunog ng monitor ng puso ay biglang nagbago. Ang dating maayos na ritmo ay naging mabilis at magulo. Tila isang tambol na nawala ng tiyempo. Ang bawat pag-alon sa screen ay nagpapahiwatig ng papalapit na panganib. Nagkakaroon siya ng internal bleeding sa thoracic cavity. Ang deklara ni Emilia, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad na hindi matatawaran. Hindi totoo yan. Katatapos lang ng CT scan at maayos ang lahat. Ang giit ni Marcus habang mabilis na lumalapit. Kailangan lang nating dagdagan ang sedative. Nurse, ihanda ang 10 milligrams ng midazolam. Wag. Ang pigil ni Emilia, ang kanyang boses, ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Kapag binigyan mo siya niyan, babagsak ang blood pressure niya at hinding-hindi na siya magigising. Hindi mo ba nakikita ang bahagyang pangingitim sa gilid ng kanyang leeg? Iyan ay palatandaan ng cardiac tamponade, Marcus.
Kung tunay kang doktor, dapat alam mo yan. Ang mukha ni Marcus ay naging kasing puti ng papel. Alam niya sa loob-loob niya na tama si Emilia, ngunit ang kanyang ego ay mas malaki kaysa sa kanyang konsensya. Sino ka ba sa akala mo? Isang nurse na walang alam sa espesyalistang gamutan? Ipagpatuloy ang sedative. Utos ko ito. Sa gitna ng sigawan, ang katawan ni Sofia ay biglang nangisay. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanigas at ang kanyang mga mata ay tumirik. Ang tunog ng monitor ay naging isang mahaba at nakakangilong tunog. Ang tunog na kinatatakutan ng bawat mediko. Ang tunog ng kamatayan na bumubulong sa silid. Flatline! Nawawalan na tayo ng pulso. Ang sigaw ng isang nurse na tila nawalan na rin ng pag-asa. Nagkagulo ang lahat. Si Marcos ay napatulala. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin na tila hindi alam kung ano ang unang hahawakan. Ang kanyang kayabangan ay naging isang paralysis na naglalagay sa buhay ng bata sa bingit ng hukay. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang binuksan ni Emilia ang kanyang surgical kit. Ang kinang ng scalpel sa ilalim ng ilaw ng ospital ay tila isang banal na apoy. Tiningnan niya si Colonel Vergel at sa isang sulyap ay nagkaintindihan sila. Ihanda ang chest tube at betadine. Ngayon na! Ang utos ni Emilia. Anong gagawin mo? Wala kang permiso. Papatayin mo ang bata. Ang yaw ni Marcos habang sinusubukang sunggaban ang braso ni Emilia. Ngunit bago pa man makalapit ang doktor, hinarangan siya ng 2 sundalo na may matigas na mukha. Ang bawat kilos ni Emilia ay tila isang tula ng katumpakan habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa isang operasyon na hindi dapat ginagawa sa loob ng isang emergency room. Isang malaking misteryo ang nananatiling nakatago sa likod ng mga mata ni Marcos. Bakit ganun na lamang ang takot niya na pakialaman ni Emilia ang pasyente? Mayroon ba siyang itinatagong pagkakamali sa paunang gamutan na ayaw niyang matuklasan ng isang henyong tulad ni Major Santos? Ang talim ng scalpel ay dahan-dahang lumapit sa balat ni Sofia. Ang katahimikan ay bumalik, mas matindi at mas nakakatakot. Ang buhay ng bata ay nakasalalay sa isang hibla ng balat at ang tadhana ni Emilia ay muling nakatali sa isang pusong maaaring tumigil sa pagtibok anumang segundo. Papatayin mo ang bata, Emilia. You are just a nurse. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Kapag namatay iyan, habang buhay kang mabubulok sa kulungan. Ang bulyaw na yon ni Dr. Marcos Rivera ay tila isang desperadong hiyaw ng isang taong nalulunod sa sarili niyang takot. Habang ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido na tumutunog sa katahimikan ng silid, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pangamba, hindi para sa buhay ng bata, kundi para sa sarili niyang reputasyon. Sa kabilang banda, si Emilia ay tila isang estatwa ng yelo sa gitna ng nagbabagang impyerno. Hawak niya ang scalpel. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng emergency room. Sa sandaling iyon, ang kanyang isipan ay lumipad, pabalik sa mga gabing walang tulog sa Marawi, sa mga sandaling ang tanging gabay niya ay ang tibok ng sarili niyang puso at ang bulong ng panalangin sa gitna ng mga pagsabog. Ang kanyang mga kamay, na kaninang umaga ay pinanglinis ng sahig dahil sa utos ni Marcos, ay ngayon ay matatag na nakatapat sa dibdib ng batang si Sofia. Isang milyahe ng pagpapakumbaba ang dumaan sa kanyang isipan habang dahan-dahang idinidikit ang talim sa balat ng bata. Kanina lang, ang uniformeng ito ay simbolo ng kanyang pagiging hamak. Ngayon, ito ay nabahiran na ng sariwang dugo na tila isang medalya ng karangalan. Sa bawat hiwa niya, mararamdaman ang bigat ng pananagutan, ang hapdi ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilya, at ang puot sa bawat pang-aalipusta na tiniis niya sa ilalim ng pamumuno ni Marcos. Colonel, pigilan niyo siya. This is malpractice. Wala siyang lisensya para mag-opera rito.
Patuloy na pagsigaw ni Marcus. Ang kanyang pawis ay tumatulo na sa kanyang mamahaling salamin. Ngunit ang Colonel ay nanatiling nakatayo, tila isang pader. Ang kanyang titig ay nakapako lamang kay Emilia, ang tanging tao sa silid na pinagkakatiwalaan niya ng buhay ng anak ng kanyang pinuno. Isang golden moment ang nabuo ng tuluyang bumaon ang scalpel at lumabas ang maitim at namumuong dugo mula sa pericardial sac ni Sofia. Ang presyon na pumipigil sa puso ng bata ay biglang nawala. Tila isang luhang matagal na kinimkim na, sa wakas ay nakalaya. Sa loob ng ilang sandali, ang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang monitor ng puso ay nanatiling patag ang linya. Isang mahabang tunog na tila nagbabadya ng katapusan. Napapikit si Emilia. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang matinding panginginig. Ang kanyang kaluluwa ay tila sumisigaw. Huwag ngayon. Huwag ang batang ito. Ang kanyang mga daliri ay marahang humawak sa maliit na puso ni Sofia. Sinusubukang maramdaman ang kahit katiting na senyales ng buhay. At doon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang mahina at halos hindi mahalatang pintig. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang mahabang tunog sa monitor ay biglang naputol, napalitan ng regular at matatag na tunog ng buhay. Ang bawat pagalon sa screen ay tila isang awit ng tagumpay na pumupunit sa katahimikan ng silid. Ang mga nurse sa paligid ay napahawak sa kanilang mga bibig. Ang ilan ay hindi na napigilang mapaluha sa tuwa at gulat. Dahan-dahang tumayo si Emilia. Ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo. Ngunit ang kanyang mukha ay payapa. Tumingin siya kay Marcus na ngayon ay nakasandal na sa pader, tila isang lantang gulay na nawalan ng lakas. Ang kayabangan ng doktor ay tuluyang gumuho, napalitan ng isang malalim na inggit at isang mas malakas na takot. Ang bata ay ligtas na, Dr. Rivera. Ngunit ang iyong maling diagnosis, ang panimula ni Emilia, ang kanyang boses, ay tila isang malamig na hanging humahampas sa mukha ni Marcus. Ang iyong maling diagnosis, ang muntik nang pumatay sa kanya. Sinabi mong midazolam, ngunit cardiac tamponade ang pumatay sa kanya kung hindi ako nakialam. Paano mo ipapaliwanag ito sa general? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang hatol na hindi na mababago. Isang misteryo ang biglang sumagi sa isipan ni Emilia habang tinitingnan ang nanlilisik na mga mata ni Marcus. Bakit ganoon na lamang ang pagpupumilit ng doktor sa maling gamot? Mayroon bang itinatagong sikreto si Marcus tungkol sa supply ng gamot sa ospital? O sadyang ang kanyang pagkatao ay sapat na upang maging panganib sa lahat? Habang inililigpit ni Emilia ang kanyang mga kagamitan, naramdaman niya ang muling pagbabalik ng kanyang lakas. Ngunit sa labas ng silid na yon, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pagliligtas kay Sofia ay simula pa lamang ng paglantad sa mga aninong matagal nang nagtatago sa St. Jude Medical Center. Akin na ang medical records na yan, Emilia. Baka nakakalimutan mo. Sa papel na ito, ako pa rin ang attending physician at ikaw ay isang nurse lamang na pumasok nang walang pahintulot. Ang boses ni Dr. Marcus Rivera ay tila isang nagngangalit na aso na pilit ikinukulong sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaagaw ang chart mula sa kamay ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon na tila ba ang mga pahinang iyon ang tanging makakapagligtas sa kanyang naghihingalong karera. Sa gitna ng malamig na silid, ang puting liwanag ng mga bombilya ay tila nagiging saksi sa isang tahimik na digmaan. Nanatiling matatag ang pagkakahawak ni Emilia sa folder. Ang kanyang mga daliri na may bahid pa ng tuyong dugo ni Sofia ay hindi man lang natinag. Tiningnan niya si Marcus, hindi ng galit, kundi ng isang malalim na awa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang pagkakaiba ng kanilang mga anyo ay isang masakit na biro ng tadhana. Si Marcus na malinis ang puting coat ngunit marumi ang budhi,
At si Emilia, na duguan ng uniforme, ngunit malinis ang hangarin, isang matinding pagod ang biglang lumukob sa buong katawan ni Emilia. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang mga ugat, ang bawat kalyo sa kanyang paa, na tila sumisigaw sa sakit matapos ang ilang oras na pakikipagbuno sa kamatayan. Sa kanyang isipan, muling sumagi ang anino ni Antonio, ang kanyang namayapang kasintahan. Tila nakita niya ang malungkot na ngiti nito sa gitna ng usok ng Marawi, isang paalala na ang bawat buhay na inililigtas niya ay isang paraan ng paghingi ng tawad sa nakaraang hindi na niya mababago. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo, at ang bawat lunok niya ay tila may kasamang bubog na humihiwa sa kanyang lalamunan. Hindi ko ito ibibigay sa iyo, Marcus. Hindi dahil sa galit ako sa iyo, kundi dahil ang katotohanan ay hindi kailanman dapat ibaon sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan. Ang mahinang tugon ni Emilia, ang kanyang boses, ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pasilyo. Ang katahimikan sa ICU ay biglang napunit nang marinig ang tunog ng mga mabibigat na sapatos na mabilis na naglalakad sa pasilyo. Ang bawat hakbang ay tila isang tambol na nagbabadya ng parating na bagyo. Mula sa dulo ng hallway, lumitaw ang isang dambuhalang figura, si General Delfin. Ang kanyang mukha ay tila gawa sa bato, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong takot ng isang ama at puot ng isang pinuno. Ang kanyang bawat hininga ay naririnig sa buong paligid. Isang mabigat na tunog na nagpapatigil sa lahat ng gumagalaw. Nasaan ang anak ko? At sino ang naglakas loob na buksan ang kanyang dibdib sa gitna ng emergency room? Ang boses ng general ay tila isang dagundong ng kulog na yumanig sa mga bintana ng ospital na paatras si Marcus. Ang kanyang dila ay tila naging semento sa loob ng kanyang bibig. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang ungol ng takot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang koneksyon, ang lahat ng kanyang pera, at ang lahat ng kanyang kayabangan ay naging abo sa harap ng isang taong may hawak ng tunay na kapangyarihan. Dahan-dahang humarap si Emilia sa general. Hindi siya yumuko, hindi siya nagtago. Tumayo siya ng may dangal. Ang kanyang duguang uniforme ay tila naging isang baluti ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang nurse ang nagmamadaling lumabas. Mula sa silid ni Sophie, ang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa. "Doktor, ang blood pressure ng pasyente biglang bumagsak. Nagkakaroon siya ng anaphylactic shock." Ang sigaw na yon ay tila isang kutsilyong itinarak sa puso ng lahat. Napatingin si Emilia sa chart na hawak niya at pagkatapos ay kay Marcus. Isang matinding misteryo ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Anong gamot ang ibinigay ni Marcus kay Sofia bago siya dumating? Mayroon bang isang bagay na sadyang inilihim ang doktor na ngayon ay unti-unting pumapatay sa bata sa gitna ng kanilang pagtatalo? Ang tunog ng alarm sa loob ng kwarto ay muling umalingaw-ngaw. Isang mabilis at nakatutulig na babala na ang oras ay muli nilang kaaway. Ang general ay humakbang pasulong. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa baril na nasa kanyang baywang, habang ang kanyang paningin ay nakatitig ng matalas kay Marcus na tila ba handa na itong hatulan ng kamatayan sa mismong oras na yon. Kung mawawala ang anak ko, Rivera, siguraduhin mong mas mauuna kang makakarating sa kabilang buhay kaysa sa kanya. Ang bulong ng general na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang katahimikan sa pasilyo ng St. Jude Medical Center ay biglang napunit. Hindi ng sigaw ng tao, kundi ng isang malalim at dumadagundong na pagyanig na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang mga salamin sa bintana ay nagsimulang mangatal, lumilikha ng isang matinis na tunog ng pag-umpugan ng kristal na tila anumang sandali ay magkakapira-piraso. Sa labas, ang gabi ay binalot ng dambuhalang anino ng 4 na itim na helicopter na dahan-dahang bumababa
Sa helipad ng ospital, ang kanilang mga elise ay humahampas sa hangin ng napakalakas hanggang mangung sa ang mga puno sa paligid ay tila luluhod sa tindi ng bugso. Sa loob ng ICU, napatigil si General Delfin sa kanyang tangkang pagsugod kay Marcos. Ang lahat ay napatingin sa labas. Ang mga nurse at doktor ay napakapit sa mga pader dahil sa lakas ng vibration na tila nagpapatibok sa mismong pundasyon ng gusali. Ngunit sa gitna ng takot ng lahat, nanatiling matatag si Emilia. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang kumurap. Tila ang tunog na yon ay isang himig na matagal na niyang kabisado. Isang himig na hindi nagdadala ng takot, kundi ng isang pamilyar na tungkulin. Ang mga pinto ng ospital ay bumukas ng malakas, at ang tunog ng mga mabilis at disiplinadong yabag ng sapatos na pandigma ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang batalyon ng mga sundalong nakasuot ng full combat gear na may mga tatak ng Elite Special Forces ang mabilis na humawi sa mga tao. Sa gitna nila ay naglalakad ang isang opisyal na may mataas na ranggo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bakal. Si Dr. Marcos Rivera ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang coat. Akala niya ay siya ang kukunin. Akala niya ay tapos na ang kanyang mundo. General, wala akong kinalaman. Ang nurse na yan ang may gawa. Ang pilit na hiyaw ni Marcos, ang kanyang boses ay tila isang piping ungos sa gitna ng kaguluhan. Ngunit ang mga sundalo ay hindi huminto sa harap ni Marcos at hindi rin sila huminto sa harap ng general. Sabay-sabay silang tumigil sa tapat ng babaeng nakasuot ng duguang uniforme ng nurse, si Emilia. Sa isang iglap, ang bawat sundalo ay tumayo ng matuwid, idinikit ang kanilang mga kamay sa kanilang noo at nagbigay ng isang pinakamataas na pagsalute na tila nagpatahimik sa buong mundo. Major Emilia Santos, ang command center ay handa na sa ilalim ng iyong utos. Ang gamot na kailangan ay narito na. Ang malakas na deklara ng opisyal habang iniabot ang isang kulay gintong case na may selyo ng gobyerno. Ang golden moment ay naganap ng dahan-dahang tumingin si Emilia kay General Delfin. Ang general, na kanina ay puno ng galit, ay napaatras. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at pagsisisi. Major Santos, ang anghel ng Marawi, ang bulong ng general, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong hiya at pag-asa. Ikaw ang nagligtas sa akin, sakutan ng mga kaaway 3 taon na ang nakalilipas. At ikaw ang hinamak ko sa harap ng lahat. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa ICU. Si Marcos Rivera ay dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Ang babaeng tinawag niyang basura, ang babaeng pinaglinis niya ng dumi at pinagbuhusan ng kape, ay ang kaisa-isang tao na kinatatakutan at iginagalang ng buong sandatahang lakas. Ang bawat pang-aalipusta niya ay tila naging mga pako na bumaon sa kanyang sariling dangal. Hindi na nag-aksaya ng oras si Emilia. Kinuha niya ang case at hinarap ang mga nurse na kanina ay pinagtatawanan siya. Ihanda ang epinephrine at ang anti-venom serum. Ngayon na, ang utos niya, ang kanyang boses, ay hindi na ang mahinang boses ng isang nurse, kundi ang boses ng isang henyo sa gitna ng digmaan. Lumapit siya. Sa kama ni Sofia ang kanyang mga kamay ay mabilis at walang kaba. Habang itinuturok niya ang gamot sa bata, naramdaman niya ang titig ni Marcos mula sa sahig. Isang misteryo ang biglang kumislap sa isipan ni Emilia habang tinitingnan ang mga mata ng bata. Ang anaphylactic shock ay hindi lamang galing sa gamot ni Marcos. May nakita siyang maliliit na marka sa braso ng bata na tila galing sa isang ilegal na eksperimento. Sino ang nagbigay ng bakunang ito bago ang aksidente? Ang tanong ni Emilia na tila isang talim na humiwa sa katahimikan. Napalingon ang lahat kay Marcos na ngayon ay mas lalong naging balisa at pilit na umiiwas ng tingin. Ang revelasyong ito
ay simula pa lamang ng isang mas malalim at mas madilim na katotohanan na wawasak hindi lamang kay Marcus, kundi sa buong St. Jude Medical Center. Ang bawat hakbang ni Emilia patungo sa silid ng operasyon ay tila isang paglalakad sa gitna ng isang masukal na kagubatan ng kanyang sariling mga alaala. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na bugso ng hangin mula sa mga aircon ng ospital ay tila nagpapadama sa kanya ng bigat ng bawat sandali. Sa kanyang likuran, ang mga sundalong nakabantay ay tila mga aninong nagbibigay ng proteksyon. Ngunit sa loob ng silid na yon, siya ay mag-isa. Siya at ang kanyang nakaraan. Ang operating room ay tila isang dambana ng puti at bakal. Ang mga naglalakihang ilaw sa kisame ay naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag na walang pinipiling itago. Habang dahan-dahang isinusuot ni Emilia ang kanyang surgical gloves, ang bawat paghatak ng goma sa kanyang balat ay tila isang hudyat ng muling pagtanggap sa isang tadhana na 3 taon niyang tinalikuran. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay naging kasing tigas ng marmol. Isang golden moment ang nabuo nang lumapit si Emilia sa walang malay na katawan ni Sofia. Bago niya hawakan ang scalpel, iniyuko niya ang kanyang ulo at marahang hinawakan ang maliit na daliri ng bata. Isang bulong ng panalangin ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang pangakong hinding-hindi niya hahayaang mabitawan ang buhay na ito, gaya ng nangyari kay Antonio. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ranggo at medalya ay nawalan ng halaga. Siya ay isa lamang manggagamot na nakikipag-ugnayan sa kaluluwa ng kanyang pasyente. Simulan na natin. Ang maikli at matatag na utos ni Emilia, ang bawat kilos niya sa loob ng susunod na 2 oras ay tila isang tula ng katumpakan. Ang bawat tahi, ang bawat pag-ipit ng mga ugat, at ang bawat paglilinis ng dumanak na dugo ay ginawa niya ng may pambihirang bilis na tila ba ang kanyang mga kamay ay ginagabayan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga nurse at junior doctor sa loob ay napatitig nang hindi makapaniwala. Ito ang sining ng medisina na tanging ang isang anghel ng Marawi lamang ang kayang ipakita. Ngunit sa gitna ng operasyon, isang matinding banta ang lumitaw. Nang suriin ni Emilia ang atay ng bata, nakita niya ang isang kakaibang pamumula at pagluwang ng mga tissue na hindi dapat naroon. Bakit ganito ang reaksyon ng kanyang internal organs? Ang tanong ni Emilia sa kanyang sarili. Ang pinsala ay hindi galing sa aksidente. Ito ay isang reaksyon sa isang chemical na sadyang itinurok sa bata ng paulit-ulit. Sa labas ng operating room, sa pamamagitan ng malaking salamin, nakita ni Emilia si Dr. Marcos Rivera. Ang doktor ay nakatayo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, mabilis na umiwas si Marcos at nagmamadaling lumakad palayo. Ang hinala ni Emilia ay naging isang matinding kaba. May ginamit si Marcos na hindi aprobadong gamot para sa isang illegal na clinical trial at si Sofia ang naging biktima nito. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang mabilis na alarm mula sa anesthesia machine. Ang katawan ni Sofia ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng mesa. Ang blood pressure ng bata ay biglang bumagsak sa antas na halos hindi na mabasa ng makina. Ang bawat pag-alon sa monitor ay naging magulo. Tila isang nagngangalit na bagyo na sumisira sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Major, ang kanyang puso ay tumitigil. Ang sigaw ng anesthesiologist, ang boses ay puno ng desperasyon. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa isipan ni Emilia. Ang anino ni Antonio ay tila muling lumitaw sa sulok ng silid, nagpapaalala sa kanya ng kanyang pinakamalaking pagkatalo. Ang kanyang mga kamay ay muling nakaramdam ng isang bahagyang panginginig, isang pag-aalinlangan na maaaring maging mitya ng kamatayan ng bata. Isang misteryo ang nananatiling nakatago. Anong uri ng laso ng nasa loob ng katawan ni Sofia? At mayroon pa bang sapat na oras si Emilia
upang mahanap ang lunas bago tuluyang lamunin ng dilim ang huling pag-asa ng general? Hindi kita bibitawan, Sofia. Hindi sa pagkakataong ito. Ang bulong ni Emilia habang muling hinahawakan ang surgical clamp ng mas mahigpit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyong muling susubukin ng tadhana. Ang bawat tibok ng monitor ay tila isang martilyong humahampas sa bungo ni Emilia. Tok tok tok. Ang bawat tunog ay isang babala na ang buhay ni Sofia ay unti-unti nang kumakawala sa kanyang mga kamay. Ang loob ng operating room ay naging isang malamig na bilangguan ng bakal at plastik kung saan ang tanging batas ay ang paglalaban ng medisina at ng tadhana. Pinagpawisan ng malapot si Emilia sa ilalim ng kanyang surgical mask. Ang bawat patak ng pawis na tumutulo sa kanyang noo ay isang pagsubok sa kanyang konsentrasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang isipan ay muling bumalik sa gabing iyon sa Marawi. Ang gabing naramdaman niya ang malamig na balat ni Antonio habang tumitigil ang tibok ng puso nito. Huwag! Hindi ngayon. Hindi muli ang bulong niya sa kanyang sarili. Isang panalangin na lumalabas mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Major, ang kanyang saturation ay bumabagsak na sa 60%. Hindi na natin siya maiahon. Ang sigaw ng anesthesiologist na halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit si Emilia ay hindi lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, nakapako sa bawat ugat na kanyang hinahawakan. Sa gitna ng panganib, ang kanyang mga kamay ay tila nagkaroon ng sariling buhay. Mabilis, tumpak, at walang pag-aalinlangan. Napansin niya ang isang kakaibang pagbabago sa kulay ng dugo ni Sofia. Ito ay may bahagyang kulay ube na hindi karaniwan. Iyon ang lason. Iyon ang ebidensya ng krimen ni Marcos. Isang golden moment ang nangyari sa gitna ng unos. Naalala ni Emilia ang isang lumang teknik na itinuro sa kanya ng kanyang mentor noong panahon ng digmaan. Ang pag-bypass sa pangunahing daluyan ng dugo upang pigilan ang pagkalat ng anumang kemikal sa puso. Ito ay isang operasyong itinuturing na imposible, isang gawaing tila paglalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa sandaling iyon, ang imposible ay naging kanyang tanging opsyon. Ihanda ang perfusion clamp ngayon din. Utos niya. Ang boses ay matigas at walang bahid ng takot. Sa isang mabilis at dalubhasang kilos, pinutol niya ang koneksyon ng lason patungo sa puso ng bata. Ang bawat paghiwa, bawat pagtahi ay tila isang sayaw ng kamatayan at buhay. Ang bawat nurse sa loob ay hindi makahinga. Ang kanilang mga titig ay nakapako sa bawat galaw ni Emilia na tila ba nakakakita sila ng isang himala sa gitna ng dilim. Pagkalipas ng ilang minuto na tila tumagal ng isang buong siglo, ang monitor ay unti-unting bumalik sa normal na ritmo. Ang kulay ng balat ni Sofia ay unti-unting bumabalik sa dati. Ang bawat pag-alon sa screen ay naging matatag, isang himig ng tagumpay na bumasag sa nakakangilong katahimikan. Bumuntong hininga ng malalim si Emilia. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina sa tindi ng tensyon. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang mga guwantes na puno ng dugo at itinapon ito sa lalagyan. Pagtalikod niya, nakita niya ang mga tao sa loob ng silid na nagkatinginan, puno ng pagkamangha. Ang anghel ng Marawi ay muling nagpakita ng kanyang gilas. Ngunit ang tagumpay ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Paglabas ni Emilia ng operating room, sinalubong siya ng isang matinding tensyon. Si General Delfin ay nakatayo sa labas. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakasara. Sa di kalayuan, nakita ni Emilia ang mga pulis na kinakaladkad si Marcos Rivera palabas ng ospital. Ang doktor ay pilit na kumakawala. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtataka na tila ba hindi niya matanggap na ang isang Yars na itinuring niyang basura ang siyang nagpabagsak sa kanya. Emilia, ang boses ng general
ay naging mas malambot, ngunit puno ng bigat. Ang ginawa mo ngayong gabi ay hindi lamang pagligtas sa aking anak. Iniligtas mo ang katotohanan mula sa isang malaking kasinungalingan. Isang misteryo ang bumabagabag sa isipan ni Emilia. Kung ang gamot na ginamit ni Marcus ay bahagi ng isang illegal na clinical trial, sino ang nasa likod nito? Ang mga taong nag-utos kay Marcus ay maaaring mas mapanganib kaysa sa sino mang kalaban na kanyang hinarap sa digmaan. Sa gitna ng koridor, huminto si Emilia at tiningnan ang kanyang mga kamay. Wala na ang panginginig. Ang mga kamay na ito ay hindi lamang kayang pumatay ng sakit, kaya rin itong magbigay ng hustisya. At sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagtatago sa likod ng mga ulap ng Maynila, alam ni Emilia na ang kanyang tunay na laban ay kakasimula pa lamang. Ang kulungan ng istasyon ng pulis ay may amoy ng kalumaan, pag-asa at kaparusahan. Sa loob ng maliit na selda, si Dr. Marcus Rivera ay nakaupo sa malamig na semento. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot na at ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Hindi niya matanggap na ang kanyang mundo ay bumagsak sa loob lamang ng isang gabi at ang nagpabagsak sa kanya ay ang babaeng itinuring niyang basura. Sa labas ng selda, nakatayo si Emilia. Ang kanyang uniforme ng nurse ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt at pantalon, ngunit ang kanyang presensya ay mas malakas pa kaysa sa anumang ranggo. Sa tabi niya ay si Colonel Virgil. Ang kanyang mukha ay seryoso, habang nakatingin kay Marcus. Nais kong malaman mo, Rivera, na ang ginawa mo ay hindi lamang paglabag sa batas, kundi pagtataksil sa propesyon ng medisina. Ang malamig na wika ni Emilia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kalakip na isang bigat na tila galing sa kanyang nakaraan. Ang bakuna na iyong itinurok kay Sofia ay hindi aprobado. Ito ay bahagi ng isang illegal na clinical trial. Napatawa ng malakas si Marcus, isang tawa na walang kaligayahan. Akala mo ba, Emilia, na ikaw lang ang matalino rito? Alam kong illegal ang ginawa ko, ngunit hindi ko yan ginawa mag-isa. May mas malaking tao sa likod nito. Mga taong may hawak ng salapi at kapangyarihan sa likod ng St. Jude. Ang revelasyong yon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Alam na ni Emilia na hindi nag-iisa si Marcus, ngunit ang pag-amin nito ay nagkumpirma sa kanyang hinala. Isang golden moment ang nabuo nang mapansin ni Emilia ang panginginig ng mga kamay ni Marcus habang sinasabi niya ang mga salitang iyon. Hindi lamang ito galit, ito ay takot. Natatakot si Marcus hindi sa pulis, kundi sa mga taong nasa likod ng kaso. Sinong mga tao, Marcus? Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Emilia. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Pilit na binabasag ang pader ng takot sa isipan ng doktor. Hindi ko maaaring sabihin, papatayin nila ako. Papatayin nila ang pamilya ko. Ang sigaw ni Marcus, ang kanyang boses ay tila isang bata na takot sa dilim. Akala mo ba, Emilia, na ikaw lang ang may pamilyang kailangan protektahan? Ako ay biktima rin dito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Emilia. Naalala niya ang kanyang mga sariling takot sa Marawi. Ang takot na baka ang kanyang mga desisyon ay magdulot ng kapahamakan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ramdam niya ang halo-halong awa at galit para kay Marcus. Awa dahil sa kanyang pagiging biktima at galit dahil sa kanyang pagiging duwag. Biglang may pumasok na isang lalaki sa istasyon ng pulis. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ito ay si Attorney Reyes, ang abogado ni Marcus. May piyansa na po si Dr. Rivera at may gag order mula sa korte. Hindi siya pwedeng tanungin tungkol sa kasong ito sa labas ng husgado. Ang utos na yon ay tila isang pader na humaharang sa kanilang paghahanap ng katotohanan. Alam ni Emilia na ang mga nasa likod ng krimen ay may malalaking koneksyon, sapat upang pigilin ang imbestigasyon bago pa man ito makapagsimula. Ngunit hindi niya hahayaan iyon. Salamat sa impormasyon, attorney. Wika ni Emilia
Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Marcos. Ngunit alam mo bang ang isang kasinungalingan ay hindi kailanman magiging katotohanan? Kahit balutin mo pa ito ng 1,000 batas? Isang misteryo ang nanatiling nakabitin sa hangin nang umalis si Marcos kasama ang kanyang abogado. Sino ang mga taong may hawak ng St. Jude Medical Center at gaano kalalim ang kanilang koneksyon sa gobyerno? Ang kanilang kapangyarihan ay tila umabot na sa punto na kaya nilang manipulahin ang batas. Sa labas ng istasyon, ang gabi ay mas lalong lumalim. Ngunit sa puso ni Emilia, ang apoy ng hustisya ay mas lalong nag-aalab. Ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang ililigtas niya, kundi ang katotohanan na pilit ibinabaon ng mga makapangyarihan. Ang simoy ng hangin sa gabi ng Maynila ay tila may dalang pamilyar na amoy ng kape, mga usapan ng mga taong nagmamadali, at ang ingay ng mga sasakyang walang katapusan. Sa isang cafe na nasa tapat ng istasyon ng pulis, nakaupo si Emilia sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, habang ang isang mainit na tasa ng kape ay nananatiling hindi nagagalaw sa kanyang harapan. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya mula sa mga taong abala sa kanilang sariling mundo. Masyadong malakas ang koneksyon ng mga taong ito, Emilia. Hindi lang pera ang hawak nila, kundi impluwensya sa bawat sektor ng lipunan. Ang boses ni Colonel Vergel, na ngayon ay nakaupo sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Kailangan mong mag-ingat. Hindi ito laro. Papatayin ka nila kapag nalaman nilang gusto mong ilantad ang katotohanan. Isang golden moment ang nabuo nang marahang abutin ni Emilia ang tasa ng kape. Hinaplos niya ang gilid ng tasa. Ang init nito ay tila kumalat sa kanyang mga daliri. Naalala niya ang mga gabing walang tulog sa Marawi, kung saan ang isang tasa ng mainit na kape ay ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang banta ni Colonel Vergel ay hindi niya binabaliwala, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang takot. Hindi ako natatakot sa kanila, Colonel. Ang kinatatakutan ko ay ang kawalang katarungan na pilit nilang itinatago. Ang mahinang tugon ni Emilia. Namatay si Antonio sa ilalim ng aking mga kamay dahil sa isang pagkakamali. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon kay Sofia at sa sino mang biktima ng kanilang kasakiman. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Colonel Vergel, isang ngiting puno ng paghanga. Wala ka pa ring pinagbago, Major. Kaya ka hinahabol ng mga kalaban dahil alam nilang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakukuha ang iyong hinahanap. Ngunit paano natin sila haharapin kung hindi natin alam kung sino sila? At paano natin sila haharapin kung hawak nila ang batas? Tanong ni Emilia. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. May isang tao akong kilala. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang NGO na naglalantad ng mga katiwalian sa industriya ng pharmaceutical. Pwedeng makatulong siya sa atin, ang sagot ng Colonel. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang bawat kilos natin ay minamanmanan. Sa gitna ng usapan, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumapit sa kanilang mesa. Ito ay si Arthur, isang dating kasamahan ni Emilia sa militar, na ngayon ay isang civil engineer na. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at ang kanyang pagiging disente ay tila isang kumpas na gumagabay sa gitna ng kaguluhan. Emilia, ayos ka lang ba? Narinig ko ang balita. Nandito ako para tumulong kung kailangan mo. Ang wika ni Arthur, ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamalasakit. Matagal na niyang iniibig si Emilia, ngunit hindi niya kailanman nagawang ipagtapat ang kanyang damdamin dahil sa pagiging isang Maginoo. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa labi ni Emilia. Isang ngiting matagal na niyang hindi ipinapakita. Ramdam niya ang init ng pagmamalasakit ni Arthur, isang init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula nang mamatay si Antonio.
Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay nakatuon lamang sa hustisya. Isang misteryo ang biglang kumislap sa isipan ni Emilia. Si Arthur ay isang civil engineer. Marahil ay may connection siya sa mga kontraktor ng St. Jude Medical Center. Kung ang illegal na clinical trial ay nangyari sa ospital, maaring may mga ebidensya na nakatago sa blueprint o sa mga sistema ng ospital na tanging isang inhenyero lamang ang makakakita. Arthur, may maitutulong ka ba sa akin sa pag-access sa blueprints ng ospital? May hinala akong may nakatago silang laboratorio para sa kanilang illegal na operasyon. Ang tanong ni Emilia, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Napatingin si Arthur kay Colonel Vergel at pagkatapos ay kay Emilia. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang desisyon ay mabilis. Kung makakatulong ako sa iyo, gagawin ko. Kahit anong kapalit. Isang cliffhanger ang nabuo habang ang tatlo ay nagkatinginan. Ang kanilang bawat desisyon ay isang paghakbang sa dilim, isang pagharap sa isang kalaban na hindi nakikita. Ngunit ramdam ang kapangyarihan. Maaari kayang gamitin ni Emilia ang mga lumang koneksyon at bagong kaalyado upang ilantad ang mga taong nasa likod ng St. Jude o ang kanilang pagtatangka ay magiging mitya lamang ng kanilang sariling kapahamakan? Ang gabi ay patuloy sa kanyang pagdami, ngunit sa puso ni Emilia, ang isang bagong pag-asa ay nagsimulang sumibol, isang pag-asa na hindi magtatagal, ay magiging isang naglalagablab na apoy ng katarungan. Ang bawat pintig ng puso ni Emilia ay tila isang tambol na humahampas sa kanyang tainga. Ang tunog ng sirena ng pulis sa labas ng gusali ay mas lumakas, tila isang nagngangalit na hayop na handang lumamon sa sinumang lumabas. Sa loob ng opisina ni Arthur, ang dilim ay naging isang kaibigan at kalaban sa parehong oras. Kaibigan dahil nagtatago sila sa anino. Kalaban dahil ang bawat kilos nila ay may panganib. Emilia, may isa pa akong daan palabas. Sa likod, may isang service exit na hindi nakikita sa mga cameras. Ang bulong ni Arthur, ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na hinahawakan ang mga kagamitan, pilit na inililigpit ang anumang ebidensya na maaaring maiwan. Paano ka, Arthur? Sasama ka ba? Tanong ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ayaw niyang iwanan si Arthur sa gitna ng kaguluhan, lalo na't siya ang naging mitya ng kanyang kapahamakan. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ni Arthur. Isang nganang ngiti na may bahid ng kalungkutan. Kailangan kong magpaiwan, Emilia. Ako ang may-ari ng opisina na ito. Mas madali akong makakapagpaliwanag sa pulis kung ako lang ang mahuhuli. At bukod pa rito, may isa pa akong misyon. Kailangan mong makalabas dito ng ligtas. Ang mga ebidensya na nahanap natin ay mas mahalaga kaysa sa aking kalayaan. Isang golden moment ang nabuo nang marahang abutin ni Emilia ang kamay ni Arthur. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng pagbabalik. Isang pangako na hindi niya kailanman hahayaang malimutan ang sakripisyong ginawa ni Arthur para sa kanya. Hindi kita makakalimutan, Arthur. Babalikan kita. Ang bulong ni Emilia, ang kanyang mga mata, ay nanatiling matatag. Alam ko, Emilia, palagi mo akong babalikan. Ang sagot ni Arthur, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngayon, pumunta ka na. Ang oras ay hindi na natin kakampi. Mabilis na gumapang si Emilia patungo sa likod ng opisina kung saan nakatago ang service exit. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang anino na gumagalaw sa dilim, pilit na umiiwas sa anumang ingay. Sa labas ng pinto, narinig niya ang tunog ng mga yabag ng pulis na tila papalapit sa opisina ni Arthur. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit, ngunit ang kanyang determinasyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang takot. Nang makalabas siya sa service exit, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ang eskinita sa likod ng gusali ay madilim at tahimik, isang daanan na tila hindi kailanman nagkaroon ng buhay.
Ngunit sa dulo ng eskinita, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo, tila naghihintay sa kakanya. Nakahabol ka rin, Major. Ang boses ni Colonel Vergel, ang kanyang mukha ay seryoso. Alam kong mangyayari ito. Ang mga taong nasa likod ng St. Jude ay hindi hahayaan na basta-basta na lang nating ilantad ang kanilang mga sikreto. Paano si Arthur, Colonel? Nahuli ba nila siya? Tanong ni Emilia, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi pa natin alam, Major. Ngunit ang mahalaga ay nakalabas ka ng ligtas. May bagong impormasyon tayo. Ang sagot ng Colonel. Sa loob ng St. Jude, may isang taong nagtatago sa anino. Isang whistleblower na handang ilantad ang lahat ng kasamaan ng mga taong ito. Isang misteryo ang biglang bumabagabag sa isipan ni Emilia. Sino ang taong ito? Bakit ngayon lang siya nagpakita? At bakit niya ginagawa ito? Sa kabila ng panganib na maaaring kaharapin niya. Sino siya, Colonel? Tanong ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Siya ay si Dr. Elena Ramos, ang dating kasamahan ni Marcos Rivera at ang taong may hawak ng lahat ng ebidensya. Paliwanag ng Colonel. Ngunit may problema. Siya ay nasa loob ng St. Jude at siya ay pinaghihinalaang mastermind sa kaso. Alam nating hindi ito totoo, ngunit ginagawa nila ito upang hindi siya makapagsalita. Isang cliffhanger ang nabuo habang nakatitig si Emilia sa madilim na gusali ng St. Jude Medical Center. Ang katotohanan ay mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala at ang mga taong nasa likod nito ay mas mapanganib pa kaysa sa kanyang inakala. Magagawa kaya ni Emilia na makabalik sa St. Jude upang iligtas si Dr. Ramos at ilantad ang katotohanan? O ang kanyang pagtatangka ay magiging mitya lamang ng kanyang sariling kapahamakan? Ang gabi ay patuloy sa kanyang pagdami, ngunit sa puso ni Emilia, ang apoy ng hustisya ay mas lalong nag-aalab. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang ililigtas niya, kundi ang katotohanan na pilit ibinabaon ng mga makapangyarihan. Ang dilim ng gabi ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa St. Jude Medical Center, ngunit sa loob ng ospital, ang isang tahimik na labanan ay nagaganap. Si Dr. Elena Ramos, na ngayon ay nasa ilalim ng house arrest sa kanyang sariling opisina, ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Alam niyang anumang sandali, ang mga taong nasa likod ng St. Jude ay gagawa ng paraan upang tuluyan siyang patahimikin. Hindi ka makakalabas dito, Elena. Alam kong may nalalaman ka at hindi kami papayag na ilantad mo ang lahat. Ang boses ng isang babae, si Mrs. Delgado, ang head nurse na tapat kay Marcos at sa sindikato. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan. Si Mrs. Delgado ay nakatayo sa labas ng opisina ni Dr. Ramos. Ang kanyang mga braso ay nakakrus, tila isang gwardiya ng impyerno. Sa labas ng ospital, sa isang madilim na eskinita, nakatago si Emilia. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa bawat bintana ng gusali. Pilit na sinusubukang unawain ang bawat kilos sa loob. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ramdam niya ang bigat ng misyon. Hindi lamang ito tungkol sa pagligtas kay Dr. Ramos, kundi tungkol sa pagkuha ng mga ebidensya na maaring wawasak sa buong sindikato. Major, delikado ang gagawin mo. Ang St. Jude ay pinoprotektahan ng mga corrupt na pulis at security guards. Hindi ito ang Marawi. Ang babala ni Colonel Vergel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang kinakausap si Emilia sa pamamagitan ng isang maliit na radio. Alam ko, Colonel, ngunit hindi ako makakatulog ng payapa kung alam kong may isang taong nangangailangan ng tulong ko. Ang tugon ni Emilia. Naalala niya ang mukha ni Arthur, ang kanyang sakripisyo upang siya ay makatakas. Hindi niya hahayaang maging walang saysay ang pagbibigay ng kalayaan sa kanya.
Isang golden moment ang nabuo ng marahang hipuin ni Emilia ang maliit na laket na nasa kanyang leeg. Sa loob nito ay ang litrato ni Antonio, ang kanyang namayapang kasintahan. Para sa iyo, Antonio. Para sa hustisya. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa isang determinasyon na hindi na kailanman mababasag. Dahan-dahang gumapang si Emilia sa likod ng ospital kung saan may isang lumang air duct na madaling mapapasukan. Ito ang tanging daan papasok na hindi pa nila nababantayan. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang anino, pilit na iniiwasan ang anumang tunog na maaaring maglantad sa kanyang presensya. Sa loob ng air duct, ang amoy ng alikabok at kalawang ay tila isang hamon sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay marahang gumagalaw, pilit na ginagabayan ang kanyang katawan sa loob ng masikip na espasyo. Narinig niya ang mga boses ng mga gwardiya sa ibaba. Ang kanilang mga tawanan ay tila nagpapahiwatig na sila ay walang kamalay-malay sa kanyang presensya. Nang makarating siya sa itaas ng opisina ni Dr. Ramos, dahan-dahan niyang inalis ang takip ng air duct. Sa ibaba, nakita niya si Dr. Ramos na nakaupo. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkabalisa. At sa harap ng pinto, nakatayo si Mrs. Delgado. Hawak ang isang baso ng inumin na may kakaibang kulay. Hindi ka makakalabas dito, Elena. At sa tingin ko, hindi mo na rin gugustuhing lumabas. Sa sandaling mainom mo ito, ang lahat ng iyong sikreto ay mananatiling nakabaon sa ilalim ng lupa kasama mo. Ang bulong ni Mrs. Delgado, ang kanyang nangiti ay puno ng kasamaan. Isang matinding misteryo ang biglang kumislap sa isipan ni Emilia. Anong uri ng lason ang ipapainom ni Mrs. Delgado kay Dr. Ramos? At paano niya ililigtas si Dr. Ramos nang hindi nahuhuli sa gitna ng kanyang misyon? Teka, Mrs. Delgado, huwag mo siyang saktan! Ang sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa labas ng opisina. Ito si isang junior nurse, si Nurse Carla, na matagal nang kinamumuhuyan ang pagmamalupit ni Mrs. Delgado. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang piping ungos-ungos sa gitna ng kaguluhan. Isang cliffhanger ang nabuo habang nakatingin si Emilia sa dalawang babaeng nagtatalo. Ang oras ay unti-unting nauubos at ang bawat segundo ay maaaring maging mitya ng kamatayan ni Dr. Ramos. Magagawa kaya ni Emilia na makialam sa tamang oras o ang kanyang pagdating ay huli na? Ang gabi ay patuloy sa kanyang pagdami, ngunit sa puso ni Emilia, ang apoy ng hustisya ay mas lalong nag-aalab. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ito ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang ililigtas niya, kundi ang katotohanan na pilit ibinabaon ng mga makapangyarihan. Ang bawat pulso ni Emilia ay tila isang malakas na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong katawan. Mula sa itaas ng air duct, nakita niya ang malalim na takot sa mga mata ni Dr. Elena Ramos habang iniaabot ni Mrs. Delgado ang isang baso na may lamang likidong may kakaibang kulay. Ang bawat salita ni Mrs. Delgado ay tila isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Dr. Ramos. Hindi ko yan iinumin. Hindi ako nagkasala. Alam kong may nalalaman ka, Mrs. Delgado, tungkol sa illegal clinical trials ni Dr. Marcus. Ang sigaw ni Dr. Ramos, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigla. Elena, huwag kang magulo. Ito ay para sa ikabubuti mo, para hindi ka na maghirap pa. Ang bulong ni Mrs. Delgado, ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Ngunit bago pa man niya maitulak ang baso sa labi ni Dr. Ramos, isang maliit na tinig ang sumingit. Huwag po, Mrs. Delgado. Tama na po. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Ang boses ni Nurse Carla, isang junior nurse na dati ay hinahamak lamang ni Mrs. Delgado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedetermina na lumaban sa kasamaan. Napalingon si Mrs. Delgado, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Anong karapatan mo, Carla, para mangialam?
Isa ka lang hamak na nurse na walang alam sa mga bagay na ito. Lumabas ka rito bago ka pa madamay. Hindi po. May konsensya po ako, Mrs. Delgado. Alam kong tama si Dr. Ramos. At alam ko ring may mali sa ginagawa ninyo. Sigaw ni Carla, ang kanyang boses ay tila isang malakas na pag-iyak na nagpabukas sa puso ni Emilia. Isang golden moment ang nabuo sa loob ng air duct. Naalala ni Emilia ang kanyang sarili noong siya ay isang junior nurse pa lamang. Takot, mahina, ngunit may pusong gustong lumaban para sa tama. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang tungkulin ay hindi lamang ang lumaban, kundi ang protektahan ang mga taong handang lumaban para sa katotohanan. Colonel, kailangan kong kumilos ngayon. Ang bulong ni Emilia sa kanyang radio. Major, delikado ang sitwasyon. Ang buong ospital ay binabantayan na. Hindi mo kayang labanan silang lahat. Ang babala ni Colonel Virgil. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, dahan-dahang binuksan ni Emilia ang takip ng air duct at tumalon pababa. Ang kanyang pagbagsak ay lumikha ng isang malakas na tunog na tila isang martilyong humampas sa semento. Sa isang iglap, ang lahat ay napalingon sa kanya. Emilia, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Mrs. Delgado ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Ang baso na hawak niya ay nahulog sa sahig at ang likido nito ay kumalat sa tiles. Hindi sumagot si Emilia. Tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mrs. Delgado, hindi ng poot, kundi ng isang malalim na pagkadismaya. Tama na, Mrs. Delgado. Ang lahat ng kasamaan na ginagawa ninyo ay tapos na. Hindi nyo na mababago ang katotohanan. At sino ka sa akala mo? Isa ka lang hamak na nurse na mayabang. Mga gwardiya, hulihin ninyo siya. Sigaw ni Mrs. Delgado, ang kanyang boses ay puno ng matinding galit. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardiya, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa labas ng gusali. Ang bawat ilaw ay biglang namatay at ang buong St. Jude Medical Center ay nabalot sa isang matinding dilim. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigawan at ang kaguluhan ay kumalat ng napakabilis. Isang matinding misteryo ang biglang kumislap sa isipan ni Emilia. Sino ang nasa labas na tumutulong sa kanya? Si Colonel Virgil ba? O si Arthur na ngayon ay nasa kustodya ng pulis? Hindi ka makakatakas, Emilia. Hindi ka makakatakas. Ang sigaw ni Mrs. Delgado, ang kanyang boses ay puno ng matinding poot. Ngunit sa gitna ng dilim, dahan-dahang lumapit si Emilia kay Dr. Ramos at Nurse Carla. Hindi ako tumatakas, Mrs. Delgado. Ibinabalik ko lang ang katarungan na matagal mong inagaw sa mga tao. Isang cliffhanger ang nabuo habang ang tatlo ay nagtitinginan sa gitna ng dilim. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang piraso ng katotohanan, ngunit ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib. Magagawa kaya ni Emilia na makalabas sa St. Jude kasama sina Dr. Ramos at Nurse Carla at ilantad ang buong sindikato? O ang gabi na ito ang magiging katapusan ng kanilang paghahanap ng hustisya? Ang gabi ay patuloy sa kanyang pagdami, ngunit sa puso ni Emilia, ang apoy ng hustisya ay mas lalong nag-aalab. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ito ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang ililigtas niya, kundi ang katotohanan na pilit ibinabaon ng mga makapangyarihan. Ang bawat pulso ni Emilia ay tila isang malakas na tambol na nagpapayanig sa kanyang buong katawan. Mula sa itaas ng air duct, nakita niya ang malalim na takot sa mga mata ni Dr. Elena Ramos habang iniaabot ni Mrs. Delgado ang isang baso na may lamang likidong may kakaibang kulay. Ang bawat salita ni Mrs. Delgado ay tila isang patak ng lason na unti-unting pumapatay sa pag-asa ni Dr. Ramos. Hindi ko yan iinumin. Hindi ako nagkasala. Alam kong may nalalaman ka, Mrs. Delgado, tungkol sa illegal clinical trials ni Dr. Marcus. Ang sigaw ni Dr. Ramos, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit at pagkabigla. Shhh!
Elena, huwag kang magulo. Ito ay para sa ikabubuti mo, para hindi ka na maghirap pa. Ang bulong ni Mrs. Delgado, ang kanyang nangiti ay puno ng kasamaan. Ngunit bago pa man niya maitulak ang baso sa labi ni Dr. Ramos, isang maliit na tinig ang sumingit. Huwag po, Mrs. Delgado. Tama na po. Hindi po tama ang ginagawa ninyo. Ang boses ni Nurse Carla, isang junior nurse na dati, ay hinahamak lamang ni Mrs. Delgado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdedetermina na lumaban sa kasamaan. Napalingon si Mrs. Delgado, ang kanyang muka ay puno ng galit. Anong karapatan mo, Carla? Para mangialam. Isa ka lang hamak na nurse na walang alam sa mga bagay na ito. Lumabas ka rito bago ka pa madamay. Hindi po. May konsensya po ako, Mrs. Delgado. Alam kong tama si Dr. Ramos at alam ko ring may mali sa ginagawa ninyo. Sigaw ni Carla. Ang kanyang boses ay tila isang malakas na pag-iyak na nagpabukas sa puso ni Emilia. Isang golden moment ang nabuo sa loob ng air duct. Naalala ni Emilia ang kanyang sarili noong siya ay isang junior nurse pa lamang. Takot, mahina, ngunit may pusong gustong lumaban para sa tama. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang tungkulin ay hindi lamang ang lumaban, kundi ang protektahan ang mga taong handang lumaban para sa katotohanan. Colonel, kailangan kong kumilos ngayon, ang bulong ni Emilia sa kanyang radio. Major, delikado ang sitwasyon. Ang buong ospital ay binabantayan na. Hindi mo kayang labanan silang lahat. Ang babala ni Colonel Vergel. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, dahan-dahang binuksan ni Emilia ang takip ng air duct at tumalon pababa. Ang kanyang pagbagsak ay lumikha ng isang malakas na tunog na tila isang martilyong humampas sa semento. Sa isang iglap, ang lahat ay napalingon sa kanya. Emilia, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Mrs. Delgado ay puno ng matinding galit at pagkabigla. Ang baso na hawak niya ay nahulog sa sahig at ang likido nito ay kumalat sa tiles. Hindi sumagot si Emilia. Tumayo siya ng matuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mrs. Delgado, hindi ng poot, kundi ng isang malalim na pagkadismaya. Tama na, Mrs. Delgado. Ang lahat ng kasamaan na ginagawa ninyo ay tapos na. Hindi nyo na mababago ang katotohanan. At sino ka sa akala mo? Isa ka lang hamak na nurse na mayabang. Mga gwardya, hulihin ninyo siya. Sigaw ni Mrs. Delgado. Ang kanyang boses ay puno ng matinding galit. Ngunit bago pa man makakilos ang mga gwardya, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa labas ng gusali. Ang bawat ilaw ay biglang namatay at ang buong St. Jude Medical Center ay nabalot sa isang matinding dilim. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigawan at ang kaguluhan ay kumalat ng napakabilis. Isang matinding misteryo ang biglang kumislap sa isipan ni Emilia. Sino ang nasa labas na tumutulong sa kanya? Si Colonel Vergel ba? O si Arthur na ngayon ay nasa kustodya ng pulis? Hindi ka makakatakas, Emilia. Hindi ka makakatakas. Ang sigaw ni Mrs. Delgado. Ang kanyang boses ay puno ng matinding puot. Ngunit sa gitna ng dilim, dahan-dahang lumapit si Emilia kay Dr. Ramos at Nurse Carla. Hindi ako tumatakas, Mrs. Delgado. Ibinabalik ko lang ang katarungan na matagal mong inagaw sa mga tao. Isang cliffhanger ang nabuo habang ang tatlo ay nagtitinginan sa gitna ng dilim. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang piraso ng katotohanan, ngunit ang kanilang buhay ay nasa matinding panganib. Magagawa kaya ni Emilia na makalabas sa St. Jude kasama sina Dr. Ramos at Nurse Carla at ilantad ang buong sindikato o ang gabi na ito ang magiging katapusan ng kanilang paghahanap ng hustisya? Ang gabi ay patuloy sa kanyang pagdami, ngunit sa puso ni Emilia, ang apoy ng hustisya ay mas lalong nag-aalab. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ito ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ang ililigtas niya,
kundi ang katotohanan na pilit ibinabaon ng mga makapangyarihan. Ang dilim ay tila isang malaking halimaw na lumamon sa buong St. Jude Medical Center. Sa bawat sulok ng ospital, ang mga sigaw ng takot at pagkalito ay umalingaw-ngaw, kasabay ng tunog ng mga nababasag na salamin at ang pagbagsak ng mga kagamitan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tangi lamang na liwanag ay ang mga flashlight na hawak ng mga gwardiya, ngunit ang kanilang mga sinag ay tila mga hibla ng sinulid na pilit kumakawala sa kadiliman. Sa opisina ni Dr. Ramos, si Emilia ay mabilis na hinawakan ng kamay ni Dr. Ramos at ni Nurse Carla. Kailangan nating umalis dito. Ngayon na, ang bulong niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng ingay ng kaguluhan. Ramdam niya ang panginginig ng mga kamay ng dalawa. Ang takot na baka ang gabi na ito ang maging katapusan ng kanilang buhay. Pero paano tayo makakalabas? Ang buong ospital ay punong-puno na ng mga guwardya. Ang sigaw ni Nurse Carla, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkabigla. Sundin niyo lang ako, ang sagot ni Emilia. Sa loob ng dilim, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Kabisado na niya ang bawat sulok ng ospital, ang bawat daanan na maaring pagtaguan at paglabasan. Ang karanasan niya sa Marawi ay muling nagbalik. Ang paggalaw sa dilim, ang pag-iwas sa mga kalaban, at ang pagprotekta sa kanyang mga kasamahan. Isang golden moment ang nabuo nang marahang abutin ni Dr. Ramos ang kamay ni Emilia. Sa gitna ng dilim, ramdam niya ang init ng mga palad ni Emilia. Isang init na nagbibigay ng pag-asa sa kanyang naghihinang kalooban. Salamat, Emilia. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ang bulong ni Dr. Ramos. Huwag kang mag-alala, Elena. Ang pinakamahalagang pasasalamat ay ang katotohanan na ilalantad natin. Ang tugon ni Emilia. Mabilis silang gumapang sa dilim. Pilit na iniiwasan ang mga flashlight ng mga gwardiya. Ang bawat hakbang nila ay tila isang anino. Pilit na iniiwasan ang anumang tunog na maaaring maglantad sa kanilang presensya. Sa bawat sulok ng ospital, narinig nila ang mga sigaw ng mga pasyente at ang mga utos ng mga gwardiya. Ngunit ang kanilang focus ay nanatiling matatag sa kanilang misyon. Nang makarating sila sa emergency room, nakita nila si Mrs. Delgado na nakaupo sa sahig. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanila, tila isang ahas na handang lumamon sa kanyang mga biktima. Hindi kayo makakatakas, Emilia. Hindi kayo makakatakas. Ang sigaw ni Mrs. Delgado. Ang kanyang boses ay puno ng matinding puot. Ngunit bago pa man makakilos si Mrs. Delgado, biglang bumukas ang malaking pinto ng emergency room. Sa labas, nakita nila ang mga sundalo ni Colonel Vergel. Ang kanilang mga flashlight ay nakatutok sa bawat sulok ng silid. Ang pagdating nila ay tila isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Major Santos, Colonel Vergel na po ito. Mayroon po kaming impormasyon mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Si Arthur, nakalabas siya sa presinto at naipadala niya ang lahat ng mga files na nahanap niya sa system ng St. Jude. Ang buong hospital ay nasa ilalim na ng investigasyon. Ang revelasyong yun ay tila isang martilyong humampas sa ulo ni Mrs. Delgado. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding gulat. Ang lahat ng kanyang kasamaan ay unti-unting lumalabas sa liwanag. Mrs. Delgado, sa ngalan ng batas, kayo ay arestado, ang deklara ni Colonel Vergel. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa emergency room. Si Mrs. Delgado ay nakayuko. Ang kanyang buong katawan ay nanghihina. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang gumuho at ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nabasag. Dr. Ramos, Nurse Carla, ligtas na po kayo. Ang wika ni Emilia. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang misteryo ang nanatiling nakabitin.
Sino ang nasa likod ng St. Jude Medical Center na kayang bilhin ang batas at manipulahin ang sistema? Ang pag-aresto kay Mrs. Delgado ay simula pa lamang. Ang tunay na kalaban ay nagtatago pa rin sa anino. Kailangan nating hanapin ang taong nasa likod nito, Colonel. Ang taong nag-utos kay Marcos at kay Mrs. Delgado. Ang wika ni Emilia. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Isang cliffhanger ang nabuo habang nakatayo si Emilia sa gitna ng emergency room. Ang kanyang mga kasamahan ay ligtas na, ngunit ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ang St. Jude Medical Center ay naging isang madilim na labyrinth ng mga sikreto. At tanging si Emilia lamang ang may kakayahang ilantad ang lahat ng kasamaan na nakatago sa loob nito. Ang sinag ng araw sa umaga ng Maynila ay tila isang bagong pag-asa na gumising sa buong lungsod. Sa labas ng St. Jude Medical Center, ang mga ilaw ng kamera at ang ingay ng mga reporter ay umalingaw-ngaw kasabay ng mga sigaw ng katarungan. Ang lahat ng kasamaan na itinago sa ilalim ng ospital ay unti-unting lumalabas sa liwanag at ang mga taong nasa likod nito ay unti-unting nabubunyag. Si Emilia, kasama sina Dr. Ramos at Nurse Carla, ay nakatayo sa harap ng mga reporter. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ngunit may kalakip na isang matinding tagumpay. Si Colonel Virgil ay nasa tabi nila, nagbibigay ng impormasyon sa publiko. Si Arthur, na ngayon ay malaya na, ay nakatayo sa di kalayuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Emilia, puno ng paghanga at pagmamahal. Ang hustisya ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang kilos. At sa St. Jude Medical Center, ang katarungan ay nananaig na. Ang deklara ni Emilia, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa.